Nagsagawa ang Commission on Status and the Role of Women ng Pampanga Philippines Annual Conference ng 3 araw na skills training at empowerment seminar regarding mental health and quick response for victims and survivors of gender-based violence para sa mga manggagawa ng PAMPAC noong January 6 to 8, 2025 sa Talang Candaba, Pampanga. Ayon kay Pastor Irene Gabriel Mucal, Chairperson ng Mental Health Committee ng PAMPAC, hindi madaling pag-usapan ang mga sensitibong paksa ng gender-based violence at mental health, lalo na sa loob ng simbahan. Binibigyang diin niya rin na ito ay magiging daan upang makatulong sa mga miyembro ng simbahan na nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon. Yung event kasi na to, discuss topics na napaka-hirap i-discuss within the churches, napaka-sensitive and vulnerable ng topics. But when we open doors and spaces for them to discuss, to explain what they know and unlearn what they have previously learned, yung mga prejudices. Dagdag pa niya, nakakahanga ang conference na ito dahil hindi lamang dito nilalayon makatulong sa mga nasa loob, kundi pati sa mga taong nasa labas ng simbahan. Aniya, ang ganitong uri ng initiative ay nagiging tulay upang mas mapalawak ang pag-abot ng tulong at kamalayan sa mas maraming individual ng komunidad. Napakahalaga niya para mas marami tayong matulungan to really do the ministries of the Lord na hindi nakakulong sa four corners of the church. Meron tayong mga ganitong klaseng situation na hindi maiiwasan. So it is important for the church leaders and church workers to have proper training and to be equipped to handle different situations amongst the people. Deaconess Blessy Grace De Leon, Chairperson ng COSRO, parte ng banal na tungkulin ng mga manggagawa at laiko na manguna sa paggawa ng safe spaces. Maraming pagkakataon sa church kasi na may mga topics katulad nito na very controversial, lalo na pag-usapin ng violence, lalo na gender-based violence, at the same time ng mental health. Meron tayong mga statistics na nangyayari yon at hindi talaga exempted ang church. And gusto namin na ma-equip yung mga church workers to handle and to how to, alam mo yung holistic na approach na ang bawat workers ay bilang mga person or people of faith and influence ay sila yung manguna to create safe spaces sa pamagitan ng pagtackle ng mga very uncomfortable issues pero yung mga very relevant na mga ministries ngayon. Saad pa niya, labis ang kanilang excitement ngunit aminado rin silang na-challenge sa iba't ibang phases na magdadaan pa. Umaasa sila na magagamit ng buong Philippines Central Conference ang ganitong uri ng training at manual upang mas mapalawak ang saklaw ng tulong at kamalayan, lalo na sa mga nangangailangan sa mas malalayong lugar. Ay, very excited kami at the same time na-challenge kasi yung dinesign naming program together with the conference, para siyang pilot program at specifically designed talaga siya for workers ng UMC, specifically dito sa Pilipinas at sa MEA. So ang bahagi ng PAMPAC, binibigay namin siyang offering to the Philippine Central Conference din kung maging successful siya dito with the given research at saka intentional program na ma-apply din siya para makatulong sa mga local churches. Ayon naman sa mga dumalo ng training na ito, itong event daw ay isang eye-opener dahil napapaalala sila na ultimo ang ating mga simbahan ay may ganitong mga problema. Kaya napakahalaga na may pagsasanay at workshop dahil hindi lamang daw dapat nakabase sa Biblia ang pagtugon sa usaping ganito. Eye-opener siya, tsaka nabuksan yung kaisipan ko tungkol sa mga ganitong bagay. Awareness kasi ito even ang church meron pala mga ganitong issues. So napakalaking ambag nito sa buhay ko. At nakita ko talaga dito kung paano i-handle yung mga situations about mental health issues. No? Kasi sa mga young people natin, tsaka sa mga member natin, yung mga workers talaga yung takbuhan nila. Sa akin, bukod sa ang church, sa mga church members ay nagkakaroon ng mental health issues,
pati rin pala yung mga church workers, tsaka yung gender-based violence ay nangyayari kahit saang lugar. Nakita ko, napakahalaga, napakaganda na lahat kaming mga church workers, mga leaders ng church, ay kailangan dumaan sa ganitong training, seminar, workshop para hindi lang ang Bible ang itinuturo, kundi sa kabuuan ng pagkatao ng isang miyembro o sa komunidad kung saan nandiyan ang ating mga simbahan ay makatulong pa tayo. So magitan ng seminar na ito, inaasahan na mas magiging handa ang mga manggagawa ng simbahan sa mabilis at maayos na pagtugon sa mga biktima ng karahasan at sa mga nangangailangan ng suporta sa mental health. Ako si Titus Dayrit para sa balitang napapanahon, maaasahan at nagkakaisa sa katotohanan. Ito ang UMC TV News Bites.